Praise po, beloved Brother Benedict, may po-preacher. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Mga minamahal, tayo po yung manalangin. Praise God. Hallelujah. Dakilat pagpapala naming Ama, Diyos makapangyarihan sa iyong pangalan na aming pinakamahal pang sus. Pinakamahal pa rin kayong pinagpupuri. Papasalamat sa iyo, Diyos, sa malayang pagkakataon pinagkalubos sa bawat isa namin na po mapakinggan, ibang salita. Ang aming dalangin na Diyos, magsilitong pagkain ng aming mga kaluluwa, bigyan ng pagkakataon namin po mga webcast viewers na makapaglingkod sa iyo, kapag mo sila, ibalingkod. Pangunahan mo ako, patawarin mo sa iyong pagkukulang, pagsalag sa iyong kautosan sa gawa. Put your word in my mouth at sa iyong makapangyarihan pangalan namin sinasaway. Ang mga demonyo ng hadlang at pag-anilangan ka sa out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Nakabalik tayo sa ating mga upuan. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, kadakilaan, tao sa pusong pagkasalamat ay nakukulamang sa ating dakilang Diyos sa buhay. Sa ating pong pinakamamahal pa sa Kristo. At ako'y mabati sa magandang hapon, nagbibigay doble paggalang sa ating minamahal, ginagalang Pastor Evangelista Willie Sadalmeda, the end-time prophet of God. At patuloy pa rin sa Sariwa Blessed Memories and T6 for beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Magandang hapon sa buong sambayan natin mga pastor. Magandang hapon sa ating lahat. Puri ng ating dakilang Diyos. Minsan na pa marinig yung palakpak ng napakaraming Kristiyan. Tunay po minamahal ko, magmula ka ng umaga, hindi tayo nagsawa. Yung nagsawa na, tanongin niyo yung sarili niyo kung bakit. Naroon pa ba yung kapitbahay ko? Itaas nga yung kamay. Danny, naroon ka pa ba? Naroon pa? Okay, praise God, amen. Ang ating pong pagsayang ngayon, minamahal ko pamagatan nating pagpapayo. Advices. Tandaan po natin, minamahal, hindi tayo aabot sa langit kung wala magsasabi sa atin ng totoo. At kung wala magtutuwid sa atin sa ating maling ginagawa. Tandaan po natin yung minamahal. You are here, you are doing your salvation. Ginagawa mo iyong kaligtasan. Bagamat ikay pinili ng ating dakilang Diyos, itutuwid ka sa salita ng ating pinakamamalaparan. Tandaan niyo po yun, minamahal. Kaya nga po, yung madaling masaktan pag pinapayuhan, bahala ka. Kung manipis ka, bahala ka. Sapagat ito katotohanan, minamahal. Bakit hindi kayo na mainam, minamahal, sapagat hindi nyo ito marinig sa walang pag-ibig. Ito, minamahal, salita na may pag-ibig ito, sapagat pag itinuwid ka, hindi ka itinutuwid ng tatay mo, hindi ka pinapalo, matigas ang ulo mo lumaki, kasalanan ng tatay mo yun. Ngunit dito sa gawa natin dakilang Diyos, gagawin ka matuwid ng ating dakilang Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na salita. Ang sabi minamahal ko, ang mga salita ko'y mananatili sa iyong puso. Tanda po natin yun, ha? The Word of God should stay at your heart. Basahin natin dito sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 6, versikulo 6 at 7. Praise God. Dito po sa Deuteronomio 6, talatay 6 at 7, ganito po ang pagkasulat. At ang mga salitang ito na aking inuutos sa iyo sa araw na ito ay sa iyong puso at iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. Amen. God bless you po, beloved brother Renato. Suminamahal. Kung alam mo ang salita ng ating dakilang Diyos, ituro mo raw sa iyong mga anak. Kung paano sila kumilos, kaya nga po sinasabi ng ating po mga testimony leader, samahan ng mga bata sa siyan. Pag nasa gawain, matutong magpuri sa ating dakilang Diyos. Sapagat, tatandaan niyo minamahal, sa lahat ng Kristiyano narito, wala tayong maibabayad sa kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng ating dakilang Diyos. Wala po, minamahal. Ang gagawin po natin, sumunod lang. Kaya po, ang mga magulang na nais matuto ang kanilang mga anak, pagpalain ng ating dakilang Diyos, turuan ng mga bata. Hindi yung, tanyo minamahal, naroon kami sa taas, nakikita ko lahat. Kaya ang mga bata ay naparito lang, nagtutudyuan. Ilagay niyo sa bandalikod, yung hindi na namin nakikita. Pag nakikita ko minamahal, sumasakit ang dibdib ko. Sumasakit ang loob ko. Sabi, hindi naturo ito mga ito.
Tandaan niyo po natin naman, pagpapayo. Papayuhan kita na turuan mo ang iyong anak na maging maayos sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos. Sapagkat pag nagkamali ang batang yan, ikaw na magulang ang sisisihin. Sasabihin, pinabayaan ng magulang eh. Isipin niyo po yung minamahal? Pinabayaan ng magulang. Ginawa mo lahat para sa iyong anak, pinabayaan mo yung bata. Ang sabi minamahal, ang salita ng Diyos ay mapapakinabangan. Nakita niyo minamahal? Ang salita ng Diyos ay mapapakinabangan. Bakit po natin minamahal sa ating pagkakaloob ng ikaputhandog? Sino ang pinagpapala ng ating dakilang Diyos? Hindi ba ikaw? Kasi pag sinabi mo, nagbibigay naman ako ng tithes and offering. Kanino ibinibigay ng Diyos yung pagpapala? Hindi ba sa'yo? Tandaan po natin, minamahal. Kaya nga po, may nagsalita yun sa isang sumuway, minamahal ko. Nagbibigay naman kami ng tithes and offering. Tandaan nyo, minamahal. Lahat ng bagay na gagawin natin sa church, ihihingi natin ng payo doon sa magpapayo ng tama. Sapagkat pag hindi natin ginawa yun, minamahal ko, sisisihin natin ang tao samantalang may kasalanan, ikaw. Di ba? Nangyayari din. Manisid ka ng yung kapwa-tao, pero may kasalanan, ikaw. Kasi, ay matuwid ako, nagbibigay naman ako ng ikaputhandog, minamahal, tandaan ninyo, pag ikay nagbibigay ng ikaputhandog, kanino ibibigay ng Diyos ang pagpapala? Hindi ba sa'yo? Baka pag amen ba, minamahal? Huwag sumamain niyo loob, sapagkat pinapayuhan kayo ng mas matanda sa inyo. Ang salita ng Diyos ay mapapakinabangan. Ikalawang Timoteo 3:16-17, praise God. Dito po sa aklat ng ikalawang Timoteo, Kapitulo 3, ang bersikulo po ay 16 hanggang 17. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasiyahan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Amen. So makita niyo mga minamahal, dapat turuan kayo lahat sa gawang mabuti. Ulitin ko, yung aking panaginip nung ako nasa Baguio, minamahal, umalis ka na. Ibig sabihin, bumalik ka na sa gawain at ituro mo yung tama. At may kasama yung pagpapala, minamahal. Sa panaginip, triple blessing. Kung hindi ko sasabihin sa inyo ito, minamahal, mapapahamak kayo. Katulad ng ibang kongregasyon. At si kapastor, kainuman, kumpare sa basketball, kaibigan, nagpapataya pa nga ng huweting si pastor. Dito sa ating minamahal ko ang ating pastor, lumuluhod na nalangin sa bawat isa upang pagpalain ang ating dakilang Diyos. Tandaan po natin yung minamahal. Kaya nga po, ang bawat salita ng Biblia ay mapapakinabangan sa pagsansala. Hindi upang saktan kayo, minamahal. Masasaktan ka lamang kung ang ginagawa mo'y mali. Ngunit kung tama ang iyong ginagawa, luluhulatiin mo na Panginoon. Bakit? Sapagkat ang Diyos ang nagturo sa iyo ang kanyang salita. Amen, mga minamahal. Tanda po natin, minamahal ko, yung tinatamad magpalakpak, sabihin natin, minamahal ko, hindi ako pinagpalakpakan yung minamahal. Pagka ikay pumapalakpak, ibig sabihin, naniniwala ako doon sinabi na yun ang tama. Pag hindi ka kasi pumalakpak, minamahal, ibig sabihin, maaring hindi ka nakikinig, wala kang interes. Tandaan niyo, minamahal, kung wala kang interes, kaya pa hindi nagra-rapture dahil hindi ka pa nagbabago. Isipin po natin, malalaman natin, yun ay dahilan kung bakit hindi pa nag-rapture agad. Ituturo ka ngayon ng gagawin namin. Sabi mo, ay, praise the Lord. Ikaw pala ang dahilan kung bakit hindi pa nag-rapture. Isipin nyo, maraming Kristiyano rito, minamahal ko, kahit may pera na, gusto na rapture. Bakit? Ba, darating araw, mamumroblema kayo, minamahal mga kapatid. Wala nang mabibiling bigas dito. Ha? Anong kakainin nyo? Bato? Matuto kayo mag-ayuno, minamahal. Ang sabi dito, tignan po natin, minamahal. Sino-sino ay sinugo ng ating dakilang Diyos, minamahal? We have the five-fold ministries sa church natin, minamahal mga kapatid. Kaya nga po, ating basahin, minamahal ko, dito sa Efeso, Kapitulo 4, ang versikulo 11 at 12, praise God. Dito po sa aklat ng Efeso, Kapitulo 4, ang talatay 11 at 12. At pinagkalooban niya ang mga iba ng maging mga apostol,
at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ibanghilista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. Sa ikasasakdal ng mga banal sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Amen. Sipin po natin, minamahal, yung fivefold ministry sa ikatitibay ng katawan ni Kristo. Tayo yun, minamahal. Hindi tayo mapaglalalangan ng tayo, minamahal, kasi alam natin salita ng ating dakilang Diyos. Yung po totoo, minamahal. Hindi ba nung araw tayo ang galing, Rames, ko. Sabi na, Amen. Nagsalita yung pare, hindi nga natin alam. Amin tayo ng amin. Asing sinang sumabante Lord sa konbento. Sabi, Amen. Sino sumungkit ng panty doon sa konbento? Ang sagot ng sakristan, Amen. O di ba sakristan pala nasungkit ng panty ng sister? Isipin natin, minamahal. Kaya nga po, ngayon sinasabi sa atin, yung ikabubuti sa iglesia, minamahal. Sabi nga po, tinuruan tayo ng ating mga pastor para maglingkod sa ating dakilang Diyos. Sabi, ulitin ko, bakit tayo nito? Pinayayaman yung pastor, hindi minamahal. Pag nagkaloob ka sa gawain ng ating dakilang Diyos, ikaw ang pagpapalain ng mga Panginoon. Tandaan natin minamahal. Bakit nagtataas ng binyag ang bayad at saka kasal at saka yung pagbabasbas? Patay ka na nga, babasbas may bayad yun. Dito sa atin, libre ang kaligtasan. Bakit minamahal? Sabi nga, pinagpala ka ng ating dakilang Diyos, libre pa ang kaligtasan. Plus, lalakad ka pa sa gintong kalsada pagdating ng araw. Baka sabi mo, ay, ako lumakad doon. Sanay kasi ako humawak ng ginto. Inakala mo, baka yung ginahawakan mong ginto, sabi ni yung kapatid nating alahero, hindi naman lahat inilalagay, puro. May kasamang pilak yun. Yung ating lalakaran doon sa langit, ginto yung kalsada. Tandaan po natin yung minamahal. Kaya nga po, ang sabi, ang labi ng mangaral ay may kaalaman. Hindi ka pwedeng mangaral ng hindi mo alam yung sinasabi mo. Baka sinasabi mo yung puti, sabi nila, pula, pastor. Hindi, puti, pula. Sa atin, pag sinabi natin ang mali, mali. Pag sinabi natin tama, tama. Yun po minamahal. Sapagkat sabi nga, liars will go to hell. Ang mga sinungaling itatapon sa impyerno. Ayaw ko ito magpatapon sa impyerno. Ang sabi na Ilocano, masinit lang, masunog lang na konti yung daliri mo, maaray ka. Sa impyerno pa kaya na ilang dobling ulit yung kainit minamahal. Kaya nga po, ang mga labi ng mangaral ay may kaalaman. So, basahin natin, Malakias 2:7-8. Praise God. Dito po sa Malakias 2, talatay 7 at 8, ganito po ang pagkasulat. Sapagkat ang mga labi ng saserdote ay dapat mangag-ingat ng kaalaman at kanilang marapat hanapin ang kautusan sa kanyang bibig sapagkat siya ang sugo ng Panginoon ng mga hukbo. 8. Ngunit kayo nagsilihi sa daan, inyong tinisod ang marami sa kautusan. Inyong sinira ang tipan ni Levi, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Amen. So makita mo namin naman kung iba na ang aral, tinisod nila yung tao. Hindi na alaman ng tao ang tama. Ngunit sa atin, minamahal ang ating mga pastor, ating magulang sa ating mga Panginoon, minamahal, bago sila nangaral, tiniis nilang hirap, minamahal. Nag-ayuno, nagpuri sa ating dakilis na nalangin upang maihatid lang sa atin yung tamang salita ng ating dakilang Diyos. At ito tayo ngayon, minamahal. Pag sinabi mong hanggang ngayon hindi ka nakikinabang, hindi ka nagtatapat. Amen. Pag nakinabang ka, ibig sabihin, nagtapat kang Kristiyano ka. Palakpakan natin ang mga Panginoon. Yung po tama, minamahal nga po, kay mga ngaral, ang mga ngaral na may kaalaman. They should teach the Word of God with knowledge. Hindi sabi nga, nagbasa ka lang ng Biblia, akala mo. No, humingi ka sa ating dakilang Diyos ng kalaman, maipangaral mo ito. Sapagkat kung hindi ka humingi ng kalaman sa ating dakilang Diyos, mangyayaring ikaw lamang, talino mo lamang gagamitin at isang takna bagay, itatapon mo, kapwa mo yung makikinig sa'yo.
maganda ka magsalita. Nag-aral ka pa sa School of Voices. Nagpipreach ka sa 4 na salamin para makita ko ng kilos mo. Ngunit tandaan po natin, ang puso mo ay wala sa Diyos. Kaya tandaan po natin, minamahal, kaya ang isang Kristiyano ay nakikinabang sa salita ng ating dakilang Diyos sapagkat meron siyang kaalaman. Praise God. At ipangangaral ninyo, ang sabi natin dakilang Diyos, ipangangaral ninyo ang aking salita na narinig sa akin. So, ang ipinipreach natin, minamahal ko, yung salita ng ating dakilang Diyos, walang iba. Ayaw natin magkamali, minamahal, sapagkat ang salita ng ating dakilang Diyos, tama. Sino nga nang tapat sa ating minamahal ko na naghirap? Sino nga wag ginawang bobo dito? Wala, minamahal. Lahat ay nakinabang sa salita ng ating dakilang Diyos. Naging matalino sila. Bakit, minamahal? Naniwala silang ang Diyos kayang ibigay lahat ng imposible. Palakpakan natin naman ang Panginoon. Ang sabi, ipangaral ninyo ang narinig sa akin. Mateo 28:20. Ating pong basahin. Praise God. Dito po sa aklat ng Mateo Kapitulo 28, ang bersikulo po ay 20. Naituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Amen. So makita po natin, minamahal, pangako yun ng ating dakilang Diyos. Siya'y kasama, sasamahan niya yung mga ngaral hanggang sa katapus-tapusan ng sanlibutan. Kaya kung ikaw'y nakikinig ng mainam, magiging wise ka na Kristiyano. Mali pala iniisip ko. Pag mali ka, aminin mo. Sapagkat ang Diyos, patatawarin ka. Pag hindi mo inamin, ibig sabihin, mamamatay kang kasing tigas ng kulig, tatapon ka pa sa impyerno. Ngunit pag inamin mo na ikaw'y mali, isang tsak na bagay, kahabagan ka natin dakilang Diyos at bibigyan ka ng katalinuhan ng ating pinakamamahal na Panginoon. So ipangaral ang narinig sa akin. Kaya tayo naglilihens, minamahal. Na may karamdaman. Kaya sabi nga, minamahal ko, pag tayo nanalangin, maliban na sa mga baguhan, minamahal, yung mga datihang Kristiyano, pag inilihens mo yung sarili mo, angkinin mo na tinugon ka natin dakilang Diyos at tutugunin ka. Ngunit pag hindi ka tinugon, alanganin ka. Ibig sabihin, alanganin kang Kristiyano. Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa Diyos mo? Yung ba tinatawagan kong Diyos dito? Hindi yung Diyos na tinatawagan mo, baka iba. Tandaan po natin, minamahal, kung ikaw'y matapat sa ating dakilang Diyos at may panalangin ka na taos sa puso, didinggin ka na ating malaparan. Sabi ka, tatanggalin ko yung sinabi doon sa sinihan, doon na si Brother Fred, ayaw na maglihens. Ang itinuro ko yung pananampalataya, tapos hindi ka mananampalataya, magpapalihens ka. Sino mali? Ako o ikaw? Hindi ba ikaw? Kasi nagpalihens ka pa. Yung po minamahal, pagkabaguhan okay lang, naniniwala ko, lilihens ko. Pero datihang ka Kristiyano, nag-aayon isang tsak na bagay. Ang kinin mo na, tinugunan natin, isipin mo, pag may pera ka ba, sasabihin mo, Brother Fred, meron ko 100,000. Hindi mo sasabihin sa akin. Magbibigay ka lang ng tithes in offering mo. Pero pag may karamdaman ka na, yung karamdaman mo, pasasabi mo sa akin, may karamdaman kasi ako. Bakit? May kasalanan kang ginawa. Kaya ganun. Naalala ko nga pala minamahal. Pag kayo nagpapatotoo, huwag niyong, pag matagal kayong hindi nagpatotoo, huwag niyo ba angkining umabot ka ng 15 minutes, 20 minutes kaya? Ang sabi, minamahal ko, ito yung payo doon sa mga kumukuha ng testimony, minamahal ko, 5 to 7 minutes lang. 5 to 7 minutes upang ang mga tao, minamahal, pakikinggan ka. Pag lumampas ka ng 10, isang tak na bagay, minamahal ko mga kapatid, kumakanta ka na lang doon, walang nakikinig sa'yo. Yung plaka mo, itatapon. Bakit? Yung una siguro maganda, pero yung susunod, nakakabagot na. Tandaan po natin, minamahal ko, 5 to 7 minutes lang. Huwag kayong magkwento. Ang ikwento nyo, yung himala na ginawa sa iyo ng ating dakilang Diyos. Pag nagkwento ka kasi ng buhay mo, hahaba yun. At ipagpapasalamat ko pa rin. Isipin mo, naka 15 minutes kayo, ipasasalamat ka pa rin. Tandaan, minamahal, pwede sa mga testimony, kumukuha ng testimony, 5 to 7 minutes, lagi nating ulitin yun, 5 to 7 minutes lang. At saka, kaya kayo nakatayo ron, minamahal, iko-correct nyo yung nagpapatotoo. Tama na po. Amen?
Huwag sumama ang loob, sabagat ang Kristiyano sumasama ang loob. Minamahal ko, alanganin ang pagiging Kristiyano mo. Itinutuwid ka eh. Pinapayuhan ka. Na tama na, tsaka na lang. Baka pag-amen ba? Yung hindi nag-amen, hindi naniniwala. Naka-amen ba? Ipakaral nyo, ang sabi, manalangin tama. Ito lang binaman, manalangin tama. 1 Timoteo 2:8. Dito po sa aklat ng unang Timoteo, Kapitulo 2, ang talata po ay 8. Ibig ko nga ang mga tao ay magsipanalangin sa bawat dako, na iunat ang mga kamay na banal, na walang galit at pakikipagtalo. Amen. God bless you po, beloved Brother Jonet. So makita mo naman, iunat ang kamay ng walang pakikipagtalo. Ngayon nakikita ko, napapansin ko naman, pag nagpatol tayo, sabi natin, lalo sa mga sister, salamat sa malang Panginoon. Pag nagpasalamat kay si Diyos, ito tatandaan naman, susunod, magdadala na ako ng sulat. Salamat sa malang Panginoon, itaas ang kamay. I-practice nga, itaas ang kamay. Amen. Yun po ang tama. Sapagkat pagka ginanon mo, hindi mo inunat ang kamay, binaluktot mo ang iyong kamay. Kung may nakikita ka noon, bahala yun. Ito sinasabi ko. Ito ang totoo, minamahal. Iunat ang kamay. At pag nagpupuri, minamahal, 35 anyos na ako sa gawain ng malang Panginoon. At ituro sa akin yung magpuri, ganun. Sapagkat ang Diyos nasa itaas, bakit dito kayo? Masakit ba ang kilikili? Masakit ba? Hindi ba pa nagpuri ka sa taas, ibig sabihin ang pinupuri mo ng Diyos? Hindi yung kapitbahay mo. Sa susunod, minamahal, kahit na mahirap, gagawin ko yun. Bakit? Kasi, I discovered the way of... Hindi ba I discovered the way of gladness sa malang Panginoon? Hindi na nakaganon. Naalala ko si beloved Brother Mario kapag napuspos. Sabi ko, pampira, parang helicopter. Ngayon si Brother Mario, pag napupuspos, nasa likod ko, hindi ko nakikita. Baka distansya pa. Baka matamaan ako eh. Hindi pa minamahal. Pagpuri tayo, sabi nga, isipin mo pag magpuri ka sa malang Panginoon. Hindi mo isorbe kapit katabi mo. Pero nagpuro. Sasabi ng kapatid, makatamaan ako. Sabi nga, pagpapayo, do all things in right. Gawin mo lahat ng bagay na tama. Hindi sabi nga, ikaw lang ang nasusunod. Oh? Kung natin kay Ilocano, kasta ka mo't agsanod ka. Paatras. Ikaw lang susunod. Sino nagturo sa inyo nakaganon? Sabihin nga sa akin, bibigyan ko ng 2,000. Ngayon din. Wala. Sabi niyo, may nagturo sa inyo na gano'n ng kamay. Babigyan ko yun. Kahit ngayon, bibigyan ko 2,000. Wala. Ibig sabihin, sa inyo lang yun. Pag napuspos ka, gano'n. Yun ang tama, minamahal. Babantaan ko yan ng Miyerkules, Biyernes, Linggo. Titignan po natin, minamahal. Umalis ka na. Ibig sabihin, magmadali ka. Gawin mo yung pinagagawa ko sa iyo. Ito yung utos sa akin sa panaginip. Pag hindi ko sinabi at ipinagpatuloy niyo baluktot na kamay, bahala kayo. Mahal ko kayo, pero hindi kayo sumunod, bahala kayo. Masarap ata magpuri. I discovered the way of... Ang pangit tingnan. Samantalang, I discovered the way of gladness. I discovered the way of joy. Isipin po natin, minamang. Doon tayo sa tama. Ang gusto niyo laging may tama. Di ba? Pag hindi ka nakinig ng totoo, may tama ka eh. Di ba? O, malutong ang tawa ng sister. Sabi natin, pagpapayo. This is an advice, hindi yung pinapagalitan ka. Nagtataas lang ako ng boses. Pero sabi ko, buksan ang puso ko, sabi ko, mahal na mahal kita. Dahil kapatid kita, kasama kitang pupunta sa langit. Baka pagdating sa langit, sasabi ko siya,
Blessings, go marching in. Pambira sa, hanggang dito, baluktot pa rin ang kamay mo, pero sa langit ka. Pero sabihin, pwede mo pa sa langit yun. Hindi, pinagbibigyan ka lang ngayon. Pero pagdating mo doon sa kabilang pintuan, hindi na papayagan yun na kaganon. Mabuti kong L. Sakay siguro sa sabong din, di ba? Llamado. Laging L. Sa atin, minamahal, pag tayo nagpuri sa atin, daking Diyos, itaas natin ating kamay. Minanalangin ba na gano'n? Minanalangin ng gano'n eh. Kaya hindi nagra-rapture. Bakit? Minamahal. Wala namang kwenta yung panalangin mo. Wala namang kwenta. Samantalang pagka gano'n sabi niya, I love my Lord. He is my Savior. God is my salvation. Isipin po natin, yun ang tama, minamahal. Huwag niyong tatawanan ang sinabi kong ito, minamahal. Pag-aralan niyong idiretso inyong kamay, sapagkat pag hindi niyo ginawa, uulitin natin ito, minamahal ko. Manalangin na, ay sabi yan, manalangin ng tama. Pag hindi mo ginawa yun, pag ganun ka, mali yun, minamahal. Walang anghel na maniwala sa'yo na taga-Jesus Miracle Crusade ka. Wala. Sapagkat ang taga-Jesus Miracle Crusade. Ako nung araw, 35 anyos, minamahal. Mahaling bumaluktot ang kamay ko, konti lang. Pero hindi ko ginaganon. Bakit? Alam ko, ito tama eh. Whatever is right is right. Yung iba, wrong na nga. Oh, right pa rin. Kasi kanang kamay naman ito. Oh, right hand nga. Pero wrong yung pagtas ng kamay mo. Ulitin natin, minamahal. Itas yung kamay. Ganon ang dapat makita. Hindi yung kapangit tignan. Kumain ka lang ng kahapon, hindi mo maitas ang kamay. Ano dahil? Kasi po may sakit sa kilikili. Nakakaya naman. Ang dami pala may sakit sa kilikili sa atin. Marami. Makita ko, sabi ko, hindi ito turo ko. Pero as ito sabi ng Biblia, iunat ang kamay sa panalangin. Pag ang alam niyong unat ay ganon, ewan ko lang kung saan dictionary na Tagalog kinuha niyong iunat, letter L. Baka pag-amin ba tayo minamang? Sabi natin, kagaling naman ni Kuya Fred, hindi minamahal. Ito'y turo sa akin. Ito'y natutunan ko. At yun yung sinasabi ko, yung totoo minamahal. Huwag niyo kalilimutan, minamahal mga kapatid, na mahalaga ang Word of God. Kaya nga sabi nga, kung tayo ikakain, kahit sa bahay na tayo kumain, linggo kahit sa bahay, huwag naman yung nagpipreach ako rito, makikita ko may dala kayo styrofoam. Kakain na kayo, ako hindi pa. Hindi nga ako uminom ng tubig, kayo kakain na. Unfair naman, hindi ba? Unfair. Samantalang narito, pag meron kang sakripisyo na nakikinig ka, isang tsak na bagay, tutugunin ng Diyos ang panalangin mo. Sabi sa Biblia, kaya tayo tinuturo ng tama, tayo yung mga anak ng Diyos. Ha? Isipin mo, minamahal, anak ka ng Diyos, ang templo ng Diyos ay nasa iyo. Tapos sabi nga, marinig si Brother Fred, nag-preach dumighay. Ibig sabihin yung preacher kumain. O nasaan ang anointing? Wala. May anointing kasi, litsong manok yung ulo, maraming langis. May anointing. Roma 8:16, ating basahin, minamahal. Sa mga taga-Roma 8:16, ganito pa ang pagkasulat. Ang Espiritu rin ang nagpatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Amen. Isipin niyo, minamahal. Pag sinabi siguro, oy, ikaw nawawala, anak ni Ayala. Ikaw na anak ni Subel, nawawala. Palagi kayo tuwan-tuwa ka. Bakit mayaman pala ako? Pero hindi mo alam, yung nakasulat sa Biblia, tayo yung mga anak ng Diyos. Tayo. Isipin mo naman. Si Subel, mamamatay yun. Yung anak niya talaga, hindi ka pamamanahan. Di wala ka rin, mahirap ka rin. Pero pag pinili ka ng Diyos at naglingkod ka sa Kanya ng tama, isang tsak na bagay, dadaling ka ng Diyos sa langit dahil meron kang Santong Espiritu. Punin natin dakilang Diyos. Kaya, sa napag-aaralan natin ito, minamahal, sa nalaman natin, mahalin natin at igalang natin ang ating magulang sa ating mga Panginoon. Sapagat kung hindi dahil sa kanilang nagsakripisyo, minamahal, wala tayo.
Baka tayo napunta rin sa mga 3 Diyos, 2 Diyos. Yung iba gustong inumin, pineapple juice lang. Sa atin, meron mga Kristiyano, minamahal ko, na hanggang ngayon hindi kumakain. Duminom, iska uminom. Pero sa amin sa taas, minamalaki makikita inaakyat na pagkain din sa taas. Maliban mamaya, pagbaba ko. Alam nyo yun. Sabi nga, ano ba kahinaan ni Brother Fred? Eh di katulad nyo, kumain. Pero pag kumain ako ngayon, minamahal ko, dati, tatlo katao ako ang kalaban ko Ngayon, isa na lang, lumalakas kumain. ng problema, minamahal. Kaya nga po, pagkatapos ng gawain, may pagkain na dadalhin, minamahal. Kaya igalang natin magulang sa ating mga Panginoon. Sa ating sarili, minamahal, makikita ang pagiging isang totoong Kristiyano. Sa ating ginagawa, araw-araw, minamahal, makikita ang halimbawa ng totoong Kristiyano. Bakit, minamahal? We have the Spirit of the living God. Nakatira sa atin, na nasa ating tahanan ng mga Panginoon. At tayo mga anak ng Diyos na totoo, minamahal. Kaya nga, igalang natin ating mga gulang sa ating mga Panginoon, the beloved children. Sapagkat kung wala ang mga beloved children, walang inspirasyon natin magulang sa ating mga Panginoon. Sila kumakatawan ngayon, minamahal ko, sa bunga ng pag-ibig ng ating dakilis. Huli versikulo, minamahal ko, maghanda ating mga witang ating manudugdog. Unang Tesalonica, Kapitulo 5, versikulo 11, 12 at 13. Praise God. Dito po sa aklat ng unang mga taga-Tesalonica, Kapitulo 5, ang talatay 11 hanggang 13. Dahil dito'y magpangaralan kayo, dahil dito kayo magpangaralan at magpatibayan sa isa't isa sa inyo, gaya ng inyong ginagawa. Datapwat ipinamamanik namin sa inyo, mga kapatid, na inyong kilalanin ang nagpapagal sa inyo at nangamumuno sa inyo sa Panginoon at nagpapaalaala sa inyo. At inyong lubos na pakamahalin sila sa pag-ibig dahil sa kanilang gawa. Magkaroon kayo ng kapayapaan. Amen. Sumahalin natin magulang sa ating mga Panginoon. Our beloved pastor, beloved son pastor, the beloved children. Magpangaralan tayo sa bawat isa. Payuhan natin, mga kapatid natin. Pag nakikita natin, minamahal ko na lumilihis ng landas, payuhan natin with love. Maski nga yung sa libutan, malay natin sila, minamahal. Sapagkat hindi sa kanila, saan tayo nanggaling? Hindi ba sa kanila rin? Ngunit minahal tayo higit ng ating dakilang Diyos. Minahal tayo ng pinakamamala panahon, kaya nga narito tayo minamahal. Ang sabi nga, ulitin ko, pag ikay Kristiyano matagal na sa gawain at hindi ka pa pinagpapana at manatili ka lang. Bakit? Isang araw makikita mo na pinagpala ka rin ng Panginoon. Una tigit sa lahat, pag nasa gawain ka, pinagpala ka na natin dakilang Diyos. Yung mga awit, minamahal mo, lumapit sa harapan yung mga baguhan. Sa ating mga webcast viewers, minamahal, there is no distance in prayer. Alam na parang ganun ninyo kailangan. Alam na ating dakilang Diyos na kailangan niyo siya. Alam naman ang Panginoon, minamahal ko, ang kaligtasan na inako niya ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Alam naman ang Panginoon, minamahal ko, na isang araw mananalangin ka. Nais mo ng pagpapala. Ubus na yung pera, nais mo magpagaling sa iyong karamdaman. Isang araw, nalaman mo ang Diyos na nagpapagaling. Lumapit ka sa Kanya, tinugugan natin ng kila Diyos. Maraming salamat sa ating pinakamamahal para sa katotohanan na binigay niya sa akin. Maraming salamat sa at sandali. Kaya nakaalam ng awit na ito, bawat kayo magdamahal. Hindi mo tayo tapos sa gawain. Pag nagpuri ka ngayon, sa tsak na bagay, tutugunin ka natin ng kila Diyos. Tutugunin ka naman ang Panginoon sapagkat nagpuri ka. Nataos sa puso. Huwag natin hayaan natin mga sarili. Naguhulugan ng ginto at pera dyan sa labas. Pero mas mahalaga ang kaligtasan sapagkat kalumabas yung magrarabyo. Ay susunod sa'yo lagi ang salita mo nananatili Hallelujah!
Hallelujah sa ating mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Sa ating mga minamahal na mga bisita sa araw po ito, na magiging kapatid namin sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, kayo po ay pinagpala ng ating dakilang Diyos, sapagkat alam naming ang mahal na Panginoon mismo ang siyang nagdala sa inyo dito sa tunay na iglesia ng ating dakilang Diyos. Kayo po ay saksi ngayon mga minamahal kung paano kumikilos ang mahal na Panginoon sa bawat mananampalataya dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Inyo pong narinig ang mga buhay at pinagpalang patotoo, mga dakilang tanda ng kanyang mga kababalaghan, mga himala, na katuparan ng ipinangako ng ating dakilang Diyos na nakasulat sa Biblia. Kung inyo pong ibigay ang inyong buhay sa ating dakilang Diyos, isuko ang lahat sa mahal na Panginoon, kayo man rin ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, may 4 na reglamento o susi ng kaligtasan. Kinakailangan nyo po ang 4 na susing ito upang mabuksan ang mga pintuan ng langit at kayo po ay maging tagapagmana ng walang hanggang buhay. Ang una po, pananampalataya. Kinakailangan sumampalataya ka sa Diyos, sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay mag-uli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos, wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang pangalawa po mga minamahal ay pagsisisi. Kailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang pagkakasala at iwanan ang makasalanang buhay na kailanman ito po ay hindi mo na babalikan. Kapag nakita ng ating dakilang Diyos na nais niyo pong totoong magbago, ang ating dakilang Diyos, kayo po ay kanyang tutulungan. At ang pangatlo po mga minamahal ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yan po ay nakasulat sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38. Sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Mga minamahal, ito po ay hindi pag-asanib sa panibagong relihiyon o sikta. Hindi po mga minamahal. Ito po ay pagsasakatuparan kung ano ang nakasulat sa banal na kasulatan at kung ano ang ginagawa ng mga apostolis 2,000 taon na ang nakalipas. Isasagawa po natin ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo pagkatapos po ng banal na gawain. At mayroon po tayong mga minamahal na mga awit at mga manggagawa na aalalay po sa inyo mga minamahal at nawa ay hindi nyo lilisanin ang lugar pong ito na hindi nyo nasunod o naisagawa ang ikatlong susi ng kaligtasan upang kayo po ay magkaroon ng katiyakan sa buhay na walang hanggan doon sa langit. At ang ika-4 po mga minamahal ay bautismo ng Espiritu Santo. Hindi na po kayo ang gagawa. Ang ating dakilang Diyos ang siyang magbabautismo sa inyo ng kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon. Habang kayo po mga minamahal ay nagpapatuloy sa pagdalo sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos at nagsusumikap na sundin ang banal na kalooban ng ating dakilang Diyos. Ang banal na Espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, yan po mga minamahal ay darating po sa inyo. Ang bautismo ng Espiritu Santo na kung saan yan po ang ika-4 na susi ng kaligtasan. Kaya sa mga sandaling ito, itaas po ang inyong mga kamay, mga minamahal, bilang tanda ng pagsuko nyo sa ating dakilang Diyos at maging sa ating live webcast viewers, tanggapin nyo ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, napakahalaga ng kaligtasan. At banggitin nyo po
ang katagang aking pong sasambitin, kasama po yung tao sa pusong pagsisisi sapagkat sabi ng Biblia, walang matuwid, wala kahit isa, lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalulhatian ng ating dakilang Diyos. Sundan niyo po mga minamahal ang aking panalangin, aking pong sasabihin. Sabihin niyo po, dakila at magpalang Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, ako po ay isang taong makasalanan at ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkakasala. Mula na ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Maglilingkod na po ako hanggang sa iyong pagbabalik. Tulungan mo po akong masunod ang iyong banal na kalooban at hugasan mo po ako ng iyong banal na dugo na umagos doon sa krus ng Kalbaryo nang dahil sa aking mga pagkakasala. Ang lahat ng ito'y aking samot dalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, kami na po ang manalangin para sa inyo. Hallelujah. Dakila at magpala namin ang masalangit, Diyos na mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesukristo, sundalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong propeta, sa huling kapanahonang ito, dakilang Diyos kami sa puso. At nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa mga kaluluwang ito na tao sa pusong tumanggap sa iyo, mahal na Panginoon. Kahabagan mo sila at pagpalain. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit, mahal na Panginoon. Gawin mo po silang tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa gawa at sa katotohanan, mahal na Panginoon. Iligtas mo sila, maging ang kanilang mga mahal sa buhay at pagkaluban mo sila ng pagkakataon, dakilang Diyos, na sila'y aming makasama sa paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Ang lahat ng ito'y aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po mga kapatid ay tuloy-tuloy na sa lahat po ng ating pong mga pangailangan. At ang buong pagkataon po ay akin na pong pinagkakaloob sa ating pong beloved ordained preacher, beloved brother Fred Ignacio. God bless you, beloved Brother Del. May po-preach sa maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Sabi sa napag-aral natin kanina mga mahal sa Roma 8:16, we have the Spirit of the living God. And ye shall receive power after that the Holy Ghost comes down upon you. Kaya, huwag niyong sayangin yung itak na inyong hinasa, tapos ibabalik niyo sa kalooban. Itaga niyo yun sa kaaway. Tandaan po natin, minamahal, exercise your power. Exercise your faith. Kasi, pag nanalangin ako rito, at nagpalehans pa kayo, ibig sabihin, you do not believe on yourselves. Kasi wala kaming prayer. Wala kayong prayer. Samantalang magmula kanina alas 10 hanggang preaching time, pwede kayo manalangin sa ating dakilang Diyos. Tandaan po natin, minamahal, it is wise to use your faith. Doon sa mga baguhan, pwede ilehans. Pero sa mga datihang Kristiyano, minamahal ko, kasi Brad, may karamdaman ako. Bakit? May kasalanan ako. Humingi ka ng tawad. Hindi pa po. Kaya pala hindi ka kumagaling dahil hindi ka pa humingi ng tawad. Humingi ka ng tawad ngayon. Ipag-pray mo siya, ipag-pray, pag-gagaling. Ibig sabihin, sinong pinakinggan ng Diyos? Ako o ikaw. Kaya tandaan po natin, minamahal, use your faith. Nanalangin tayo sa ating dakilang Diyos. Ano ba na ating problema? Ano ba ating karamdaman? Kailangan natin salvation na ating labas. Masay puso. Pambihira. Tandaan mo, ibigyan na ka rito, wala kang kasama. Manalangin ka, ipag-pray mo na masigil ba yung labas. Alam na ating dakilang Diyos kung ililigtas sila o hindi. Kung iiyak ka dito sa aming harapan, it does not pay. Hindi pa pala tayo yun, bilang. Kaya manalangin ka, salvation of your loved ones, kagaling na karamdaman. Pag-isahin po mga webcast viewers, minamahal ko, hindi maiksi ang kamay natin dakilang Diyos.
O dakila namin ang mahal, Diyos, sa makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamahal pang sus, pangalan pa noon. Kaya pinagpupunit pa, salamat sa iyo, Diyos. Maraming salamat pala po sa iyo, kabuti sa iyo, nakakadakilaan sa po namin pinapakinggan na mapatuto. Maraming salamat Diyos sa pagpapala material, physical, financial, spiritual, mula sa iyo, makilala at sambahin ka sa Espiritu at Tutuan. Lord God, sama na sumpungan ng bawat sa amin, sa aming po pagkukulang, pagsalasa sa iyong kautusan, sa isip salita sa iyo, patawarin mo kami. Kaya po ilabis nagsisisi at dalangin doon ng Diyos, ang kalakasan, kalusugan, pangingit, pagpapala, mahabang buhay sa aming minamahal, ginagawa pa sa Evangelista Willis na Alameda, ang kanyang buong sambahan, lahat po ng mga gangaral, lahat po ng mga gagawat, mga kapatid sa buong digdig. Pagpalain mo kami malapanan, batid po namin ng Diyos na hindi maiksiyo kami, hindi may pagkalumpanganan na bawat isa, at hindi po malayo yung pandiringan ng hindi mapakinggan ng hinaing ni Manak, at sa iyong makapangyarihan pahala namin sinasaway, lahat ng demonyo ng karamdaman, devils of sickness and disease, devils of believing doubts, devils of hindrances, demonyo ng kahirapan, demonyo ng problema, cast out, cast out, cast out. We bind the power of Satan. In Jesus' mighty name we pray. Be healed right now. Be blessed in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin dakilan Diyos. At the top of our voice, at the top of our voice, sumigaw tayo na may pananampalatay sa ating dakilan Diyos sa pagkakasan sa bagay. Pag humingiling ka sa Diyos na may pananampalataya, tutugunin ka naman ng Panginoon. Gawin po natin, 3 beses. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At pwede na po bumalik ang mga baguhan sa kanilang kinalalagyan, kinaupuan. At tayo pinadako sa announcement to our beloved Brother Jonet De Castro. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless you po, beloved preacher, beloved Brother Ignacio, at maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sa napakagandang mensahe nagmula sa ating dakilang Diyos, nagsilbing karagdagang kaalaman sa ating pong kaligtasan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Tayo po idadako na po sa mga announcement. Amen. Para po sa lahat ng ating pong mga minamahal na kababayan na patuloy pong umaantabay at nanonood dito pong banal na gawain ng ating mahal na Panginoon, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, patuloy pong nagpapaanyaya sa inyo na dumalo po kayo dito po sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry sa Marilao Outreach. Amen. At ang schedule po ng banal na gawain ng ating dakilang Diyos dito po sa Marilao Outreach kapag araw po ng linggo, nag-uumpisa po ng alas 10 ng umaga, natatapos po ng ganitong oras, alas 4 ng hapon, at kapag araw po ng Miyerkules, nag-uumpisa po ng alas 12 ng tanghali, at natatapos din po ito ng alas 4 ng hapon. At kapag araw naman po ng Biyernes, nag-uumpisa po ito ng alas 12 ng tanghali, at natatapos naman po ng alas 5 ng hapon. Amen. Praise the Lord. At ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos na ating pong napapanood sa estasyon ng ating pong mga television, ito po ay sa PTV4, Channel 4. Ito po ay tuwing Sabado, nag-uumpisa po ng alas 10:30 ng gabi at natatapos po ng alas 12 ng hating gabi. At sa radio program ng po mga minamahal, ang banal na gawain ng ating dakilang Diyos ay ating pong mapapakinggan sa estasyon ng ating pong mga radyo sa DCME 1530 kHz CM band mula Lunes hanggang Sabado, nag-uumpisa po ng alas 11 ng gabi at natatapos po ng alas 12 ng hating gabi. Amen. Praise the Lord. At dito na po nagtatapos ang banal na gawain ng ating mahal na Panginoon at tayo po idadako na po sa closing prayer at akin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa mananalangin ating pong beloved brother Edwin Aklan. Praise the Lord. God bless you po, beloved Brother Junit. Tayo po yung manalangin mga mahal, magpasalamat sa ating mahal Panginoon. Purihin ka, mahal Panginoon. Opo, dakilang Ama namin sa langit, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Sus, sa Pangunang Dalangin, ng aming kagalang-galang, minamahal Banghilista, aming mahal Pastor, Will Lista Dalmeda, narito po kami, mahal Panginoon, saan pa pinapaabot namin, sa iyo ang dakilang pasasalamat, mahal Panginoon, sa paglangis mo, sa bawat bahagi na iyong banal gawain, sa pag-aawitan, sa mga patotoo, mahal Panginoon, awitan ng mga beloved choirs, mahal Panginoon, pagpapaliwanag sa pagbibigay, mahal Panginoon, maging sa mensahe mo sa araw na ito, mahal Panginoon, na naging pagkain ang aming nagugutom
na kaluluwa, mahal Panginoon. Maraming salamat. At lalo't higit, mahal Panginoon, namin kang pinupurit, pinasasalamatan, mahal Panginoon, sa pagkilos mo sa aming kaligitnaan, mahal Panginoon, pagpapadama mo sa amin ng iyong matamis at banal na presensya, mahal Panginoon. Maraming salamat po, mahal Panginoon. At sa aming pag-uwi, mahal Panginoon, iwalay mo ang bawat isa sa amin, ngunit lukuban mo kami na iyong kapangyarihan, mahal Panginoon, kami makarating na malawalhati sa aming kanya-kanyang tahanan, ligtas anumang sakulat, disgrasya at kapahamakan. Pagpalain mo kami, mahal Panginoon. Ito aking samot panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal